Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagtataksil, at pagpapatawad? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatamis na pangarap ay maaaring maging simula ng isang pinakamadilim na bangungot. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring buuin, pero hinding-hindi na maibabalik ang dating kinis nito. Paano kung ang mismong mga taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso ang siyang dudurog nito sa pinakamasakit na paraan? Mula sa mga abo ng pagkasawi, may pag-asa pa bang bumangon at magmahal muli? 2 guhit. 2 mapupulang guhit na nagpabago sa lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang hawak ang maliit na puting bagay na yon. Ilang beses niyang ipinikit at idinilat ang kanyang mga mata sa pag-aakalang baka namamalikmata lamang siya. Ngunit hindi. Totoo ang nakikita niya. Malinaw na malinaw. 7 taon. 7 taon silang naghintay ni Alon para sa biyayang ito. 7 taon ng pag-asa, ng pagdarasal, at kung minsan, ng tahimik na pagluha sa tuwing darating ang buwan ng dalaw niya. Ngayon, sa wakas, dininig na ang kanilang mga panalangin. Isang mainit na likido ang pumatak sa kanyang kamay. Luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Nandito ka na, anak. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag sa gitna ng isang ngiti. Sa wakas, nandito ka na. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig ng banyo, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng pasasalamat na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa kisame. Salamat, Lord. Maraming salamat po. Hindi niya naisip na posible palang makaramdam ng ganito kasidhing kaligayahan. Ang lahat ng pagod, lahat ng pag-aalala, lahat ng sakit ng nakaraan ay tila naglaho na parang bula. Ang tanging mahalaga ay ang ngayon, ang himalang nabubuo sa loob niya. Nagmamadali siyang tumayo. Kailangang malaman ito ni Alon. Kailangan niyang ihanda ang pinakamagandang sorpresa para sa kanyang asawa. Maingat niyang inilagay ang pregnancy test sa loob ng isang maliit at magandang kahon na matagal na niyang itinago para sa pagkakataong ito. Binalot niya ito ng paboritong kulay ni Alon at nilagyan ng laso. Ito na ang pinakamahalagang regalong maibibigay niya sa lalaking pinakamamahal niya. Habang nagmamaneho pauwi, hindi maalis ang nangiti sa mga labi ni Liwayway. Paulit-ulit niyang inilalarawan sa kanyang isipan kung ano ang magiging reaksyon ni Alon. Maiiyak kaya siya? Bubuhatin kaya siya nito at iikot-ikot sa sobrang tuwa? O baka naman matutulala lang ito at hindi makapaniwala? Ano man iyon, sigurado siyang ito na ang magiging pinakamasayang araw ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan, si Dalisay. Si Dalisay ang kanyang naging kanlungan sa lahat ng kanyang mga pagsubok. Ito ang kasama niya sa pag-iyak, sa tuwing nabibigo sila. Kailangan itong malaman ang magandang balita. Ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Ipinagkibit balikat na lamang niya ito. Baka abala lang sa trabaho, naisip niya. Mamaya ay tatawagan niya ulit ito para ibalita na ang kanilang inaanak ay paparating na. Pagdating niya sa kanilang bahay, ang kanilang munting paraiso, napansin niyang wala ang sasakyan ni Alon sa garahe. Marahil ay maaga itong umuwi at ipinasok na sa loob. Mas mabuti, mas magiging perpekto ang kanyang sorpresa. Dahan-dahan at walang ingay niyang binuksan ang pinto. Hawak ang munting regalo sa kanyang mga kamay. Alon? Mahal? Tawag niya sa mahinang boses. Katahimikan. Tanging ang ugong ng aircon ang kanyang naririnig. Naglakad siya papasok, patungo sa kanilang silid-tulugan.
Baka natutulog lang ito sa pagod. Ngunit habang papalapit siya, may narinig siyang kakaiba. Isang mahinang halikhik. Hindi, hindi iyon tawa ni Alon. Boses iyon ng isang babae. Kumunot ang noo ni Liwayway. May bisita ba sila? Bakit hindi man lang sinabi ni Alon? Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang kwarto. At sa isang iglap, ang paraisong kanyang kinatatayuan ay naging isang naglalagablab na impyerno. Ang mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Doon, sa ibabaw ng kanilang kama, ang kama kung saan nila binuo ang kanilang mga pangarap, nakita niya ang kanyang asawa. At sa mga bisig nito, nakapulupot ang isang babae na ang mahabang buhok ay nakakalat sa unan. Ang babaeng iyon na ang halikhik ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na parang isang sumpa. Si Dalisay, ang kanyang matalik na kaibigan. Nabitiwan ni Liwayway ang hawak niyang kahon. Plag! Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang tunog na yon ang siyang gumising sa 2 taong nagpapakasasa sa kasalanan. Pareho silang napabalikwas. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Nang makita si Liwayway na nakatayo sa may pinto, ang mukha ay walang anumang emosyon na parang isang estatwang gawa sa asin. Nabasag ang kahon. Mula sa loob nito, gumulong ang maliit, puting pregnancy test sa paanan ng pinto at doon ito tumigil. Isang segundong katahimikan ang bumalot sa silid, na tila naghihintay ang buong mundo kung ano ang susunod na mangyayari. Ang segundo na yon ay tila tumagal ng 1,000 taon para kay Liwayway. Si Alon ang unang kumilos. Sumigaw siya ng pangalan ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pagkataranta at pag-aalala. Liway, magpapaliwanag ako, mahal. Hindi ito ang iniisip mo. Ngunit huli na. Ang mga salita ni Alon ay hindi na nakarating sa puso ni Liwayway. Ang tanging nakita niya ay ang nakahubad na likod ng kanyang asawa at ang maputlang na ngiti ni Dalisay na nagtangkang magtago sa ilalim ng kumot. Ang nangiting iyon ang nagkumpirma sa lahat. Ito ay isang tusong, nakakasuya, at matagal nang itinatagong pagtataksil. Dali! Ang tanging lumabas sa bibig ni Liwayway. Hindi ito tanong. Hindi ito galit. Ito ay isang pahayag ng matinding pagkadismaya. Liway, magbihis ka. Umalis ka muna dito. Sigaw ni Alon kay Dalisay na sinubukan namang bumangon. Ngunit naglaho ang emosyon sa mukha ni Liwayway. Wala nang galit. Wala nang luha. Ang natira lang ay isang nakamamatay na kalmado. Isang senyales na ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay namatay na. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng silid. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa puting bagay sa sahig. Pinulot niya ito. Marahan niyang tiningnan ang 2 guhit, ang simbolo ng kanilang pinakamalaking pangarap. Pagkatapos, tumingin siya kay Alon na sa wakas ay nakasuot na ng tuwalya at palapit na sana sa kanya. Ang tinawag mong hindi ang iniisip ko ay tumagal na pala ng 7 taon, Alon. 7 taon akong naghintay ng isang hininga ng buhay habang ikaw, kasama ng best friend ko, ay nagpapalitan ng hininga sa aking likod. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong, ngunit ito ang pinakamalakas na sigaw na narinig ni Alon. Nakita ni Alon ang test kit. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagkataranta ay naging pagkalito at pagkatapos ay matinding takot. Buntis ka? Liway, buntis ka? Hindi mo pwedeng iwanan. Hindi na siya pinatapos ni Liwayway. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pinatigil si Alon na parang isang estranghero. Hindi ko ito maibibigay sa iyo, Alon. Ang buhay na ito, sabi niya, tinuro ang kanyang tiyan, ay masyadong mahalaga
para sirain ng isang kasinungalingang itinayo sa kama ng kasalanan. Hindi, Liway. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Itatama ko ang lahat. Puputulin ko na siya. Patawarin mo ako, mahal. Para sa atin. Para sa magiging anak natin. Nagsimulang lumuha si Alon. Si Dalisay ay tumayo sa sulok, ang kanyang muka ay putlang-putla. Hindi na makapagsalita. Ngunit si Liwayway ay hindi na tumitingin sa kanila. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa pader, sa isang litrato nilang dalawa ni Alon noong araw ng kasal nila. Isang araw na inakala niyang sumpaan ng walang hanggang pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang kanyang tiyan ay tila piniga. Isang matinding kirot, hindi katulad ng anumang naramdaman niya noon, ang bumaba mula sa kanyang likod. Napatakip siya sa kanyang tiyan. Isang mahinang daing ang lumabas sa kanyang mga labi. Liway, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Alon. Nagtangkang hawakan siya. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sakit, ngunit higit pa sa pisikal na sakit ay ang sakit ng pagkasira. Ang baby ko, ang baby natin. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Sa kanyang huling sandali, bago siya tuluyang bumagsak sa sahig, ang tanging nakita niya ay ang balabal ng paninisi sa mukha ni Alon at ang nakakainis na pag-aalala sa mukha ni Dalisay. Isang maingay na kalabog ang tunog ng kanyang pagbagsak, kasabay ng tunog ng kanyang pusong tuluyan ng nagiba. Ang unang bagay na gumising kay Liwayway ay ang amoy. Amoy ng antiseptic, ng gamot, at ng isang klaseng kalinisan na tila nais burahin ang lahat ng dumi sa mundo. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Puti. Puting kisame. Puting pader. Puting kumot. Isang malamig at walang buhay na kaputian na sa ospital siya. Dahan-dahan, ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata. Umaasang isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit nang imulat niya itong muli, ang imahe ng dalawang nagtaksil sa kanya ay malinaw pa ring nakaukit sa kanyang isipan. Hindi ito panaginip. Ito ang kanyang bagong katotohanan. Isang paraisong binuo sa loob ng 7 taon, winasak sa loob lamang ng isang gabi. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay wala na. Ngunit napalitan ito ng isang klase ng takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Pumasok ang isang doktor. Ngumiti ito sa kanya. Good morning, Mrs. Bustamante. I'm glad you're awake. Nag-alala kami sa iyo kagabi. You suffered from stress-induced bleeding. Pero huwag kang mag-alala. Ligtas kayo ng baby mo. Ligtas ang baby ko. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pader ng kawalan na bumabalot sa kanyang puso. Ito ang tanging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga at iwasan ang anumang stress. Patuloy ng doktor. Masyadong maselan ang pagbubuntis mo. Kailangan mong maging matatag. Kumapit ka para sa baby mo. Kumapit ka para sa baby mo. Iyon na ang naging bagong mantra ni Liwayway. Iyon na ang naging tanging dahilan niya para bumangon. Nang umalis ang doktor, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Alon. Gusot ang damit, namumugto ang mga mata, at may bahid ng desperasyon sa kanyang mukha. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang kama. Liway, mahal ko. Patawarin mo ako. Umiiyak na sabi nito, sinubukang abutin ang kanyang kamay. Ngunit mabilis na iniwas ni Liwayway ang kamay niya, na para bang ang paghawak ni Alon ay isang lason. Tiningnan niya ito, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Isang malamig na kawalan. Huwag kang umiyak, Alon. Hindi bagay sa'yo, sabi niya sa isang boses na kasing lamig ng mga pader ng silid. Liway, parang awa mo na. Mag-usap tayo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Isang pagkakamali lang ang lahat.
Pagkakamali. Mahinang tumawa si Liwayway, isang tawang walang bahid ng saya. Ang tawag mo sa 7 taon ng paghihintay ko ay isang pagkakamali? Ang pagtataksil ninyo ng best friend ko sa sarili kong pamamahay ay isang pagkakamali? Umiling siya. Hindi, Alon. Hindi iyon pagkakamali. Iyon ay isang pagpili. At pinili ninyo ang saktan ako. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang bag na nakapatong sa mesa. Dahan-dahan, inilabas niya ang isang dokumento at inilapag ito sa ibabaw ng kumot. Ano to? Nanginginig na tanong ni Elon. Annulment papers. Nakapirma na ako. Pirma mo na lang ang kulang para pareho na tayong maging malaya. Hindi! Hindi ako pipirma! Sigaw ni Alon. Ang kanyang pagmamakaawa ay napalitan ng takot. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin, Liway. Lalo na ngayon, na magkakaanak na tayo. Hindi na siya sinagot ni Liwayway. Tinalikuran niya ito at humiga. Ipinikit ang kanyang mga mata. Tapos na ang usapan. Patay na ang lahat. Kinabukasan, pagkalabas niya ng ospital, isang lugar lang ang kanyang pinuntahan. Isang maliit na kapihan sa isang sulok ng syudad kung saan alam niyang walang makakakilala sa kanya. Ilang minuto lang, dumating si Kanlungan. Ang nag-iisa niyang kaibigan na natitira. Umupo ito sa tapat niya, hindi nagsasalita. Tiningnan lang nito ang tasa ng kape sa harap ni Liwayway na hindi man lang nababawasan. Kumusta ka? Mahinang tanong ni Lungan. Sa tanong na yon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Liwayway. Ang unang tunay na luha ay pumatak mula sa kanyang mga mata. Sunod-sunod. Tahimik na pag-iyak na naglalaman ng lahat ng sakit at pait na kanyang nararamdaman. Hindi na nagtanong pa si Lungan. Hinayaan niya lang itong umiyak. Nang sa wakas, ay tumahan si Liwayway. Nagsalita ito sa basag na boses. Kailangan kong umalis, Lungan. Kailangan kong mawala. Tinitigan siya ni Kanlungan. Walang paghuhusga, walang pag-aalinlangan, tanging pag-unawa. Saan mo gustong pumunta? Kahit saan. Kahit saan malayo dito. Malayo sa kanya. Malayo sa kanilang dalawa. Tumango si Kanlungan. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Just focus on yourself and the baby. Ako na ang gagawa ng paraan. Makalipas ang 2 araw, nasa loob na si Liwayway ng Ninay Bamuliya, nakasuot ng simpleng damit, malaking salamin sa mata, at isang sombrero para itago ang kanyang mukha. Siya ay isa na lamang anino sa gitna ng libu-libong taong nagmamadali. Inabot sa kanya ni Kanlungan ang isang sobre. Naglalaman ito ng plane ticket papuntang Canada, pasaporte, at sapat na pera para makapagsimula siya. Tatawagan kita kapag nakarating ka na roon. May mga kontak ako doon na tutulong sa'yo, sabi ni Lungan. Mag-iingat ka, Liway. Salamat, Lungan. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Hindi. Ang mahalaga, iligtas mo ang buhay ng magiging anak mo. Niyakap niya ang kaibigan sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad patungo sa immigration. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa buhay na kanyang nakasanayan, sa mga pangarap na kanyang binuo. At sa sakit na halos pumatay sa kanya, hindi na siya lumingon. Nang makaupo na siya sa loob ng eroplano at narinig ang pagsara ng pinto nito, doon lamang niya hinayaang bumagsak ang panibagong luha. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong determinasyon. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano mula sa lupa, naramdaman niya ang pagyanig sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan niya ito. Isang maikling pangungusap lang ang nakasulat. Huwag kang mag-alala. Hindi ka niya mahahanap. Mag-iingat ka. Lumipas ang 7 taon. 7 tag-araw na puno ng sinag ng araw. 7 tag-ulan na may dalang lamig. 7 taglagas kung saan ang mga dahon ay nagiging kulay ginto.
bago malagas, at 7 taglamig na bumabalot sa lahat ng kaputian ng niebe. Sa Vancouver, Canada, ang buhay ay nagpatuloy para kay Liwayway Di Makulangan. Ang babaeng minsang winasak ng pagtataksil ay dahan-dahang binuo muli ang kanyang sarili. Hindi para sa kanino man, kundi para sa 3 maliliit na dahilan na humihinga't tumitibok ang puso. Habulin mo kami, Mami! Mas mabilis! Ang sigaw ng isang batang lalaki ay umalingaw-ngaw sa parke, sinabayan ng tawa ng 2 pa niyang kapatid. Tumatakbo sila sa gitna ng mga nagkalat na tuyong dahon. Ang kanilang maliliit na bota ay lumilikha ng nakakatuwang kaluskos. Ngumiti si Liwayway habang pinapanood sila. Sila ang kanyang kambal na lalaki, sina Leo at Liam, at ang bunso niyang prinsesa, si Lily, ang kanyang 3 biyaya, ang kanyang 3 himala. Dahan-dahan lang mga anak, baka madapa kayo, paalala niya, kahit na alam niyang bahagi ng pagkabata ang matuto mula sa pagkakadapa. Lumapit sa kanya si Lily. Ang pisngi ay namumula dahil sa malamig na hangin. Mommy, look, sabi nito. Ipinapakita ang isang perpektong hugis na dahon ng maple. Wow, ang ganda naman yan, sweetie, sabi ni Liwayway. Hinahaplos ang buhok ng anak. Mommy, biglang tanong ni Leo, ang mas seryoso sa kambal. Where is our pop? Sabi po ng classmate ko, lahat daw po may papa. Natigilan si Liwayway. Ito ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Ngunit alam niyang darating din. Lumuhod siya para maging kapantay ng kanyang mga anak. Hinawakan niya ang kanilang maliliit at malalamig na kamay. Tinitigan niya ang kanilang mga matang minana nila mula sa lalaking pilit na niyang binubura sa kanyang alaala. Ang papa ninyo, panimula niya sa isang malumanay na boses, ay nasa isang napakalayong lugar. Pero kahit malayo siya, mahal na mahal niya kayo. At lagi siyang nasa puso ninyo dito, sabi niya, sabay turo sa dibdib ng bawat isa. Mukhang kontento naman ang mga bata sa sagot na yon. Muli silang nagtakbuhan para maglaro at naiwan si Liwayway na may bahagyang kirot sa kanyang puso. Ang mga peklat ng nakaraan, kahit naghilom na, ay kumikirot pa rin paminsan-minsan. Gabi. Ang munting apartment na kanilang tinitirhan ay payapa na. Ang 3 anghel ay mahimbing nang natutulog sa kanilang silid. Umupo si Liwayway sa harap ng kanyang laptop. Sa loob ng 7 taon, naging isa siyang matagumpay na freelance writer. Ang pagsusulat, ang naging paraan niya para ilabas ang kanyang mga emosyon at kasabay nito, ang bumuhay sinad sa kanyang pamilya. Hindi naging madali, pero kinaya niya. Kinaya niya para sa kanila. Sumandal siya sa kanyang upuan at tiningnan ang mga litratong nakadikit sa pader. Mga litrato ng 3 niyang anak, mula noong sila'y mga sanggol pa hanggang naman ngayon. Bawat ngiti, bawat tawa, bawat yakap ay nakaukit hindi lang sa papel, kundi sa kanyang puso. Naisip niya, lahat ng sakripisyo, lahat ng luha, lahat ng pagod, sulit ang lahat. Ang kapayapaang ito, ang simpleng buhay na ito, kasama ang kanyang mga anak, ay higit pa sa sapat. Hindi niya na kailangan pa ng iba. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinira ang katahimikan ng gabi. Nakita niya ang pangalan ni Kanlungan sa screen. Ngumiti siya. Ito ang kanyang buwanang tawag mula sa Pilipinas. Lungan, napatawag ka? Kumusta? Masayang bati niya. Ngunit ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang karaniwang masayang boses ni Kanlungan. Ang narinig niya ay isang nag-aalala at nanginginig na tinig. Liway, kailangan mong umuwi. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Liwayway. Ano? Bakit? Anong nangyari? Si Tia Elena mo. Nasa ospital siya. Malubha ang kalagayan niya. Inatake sa puso. Si Tia Elena, ang kapatid ng kanyang ina, na nag-alaga sa kanya
mula pagkabata. Ang itinuring niyang pangalawang ina. Nabitawan ni Liwayway ang kanyang tasa. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng muling pagkabiyak ng kapayapaan sa kanyang puso. Lilungan. Totoo ba yan? Nauutal niyang tanong. Oo. Liway. At lagi niyang hinahanap-hanap ang pangalan mo. Liwayway. Nasaan si Liwayway ko? Paulit-ulit niyang sinasabi. Sabi ni Kanlungan, ang boses ay puno ng awa. Pakiramdam ni Liwayway ay gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang Pilipinas. Ang lugar na isinumpa niyang hindi na niya babalikan. Ang lugar kung saan nakabaon ang pinakamasasakit na alaala ng kanyang buhay. Ngayon, tinatawag siya nitong pabalik. Nang matapos ang tawag, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid ng kanyang mga anak. Pinagmasdan niya ang kanilang mga payapang mukha habang natutulog. Ang kanyang kanlungan, ang kanyang mundo. Paano niya sila dadalhin pabalik doon? Paano niya sila ipapasok sa isang lugar kung saan maaaring nag-aabang pa rin ang mga multo ng nakaraan? Ito na marahil ang pinakamabigat na desisyon na kailangan niyang gawin sa buong buhay niya. Sa loob ng 7 taon, ang bawat araw para kay Alon Bustamante ay pare-pareho. Gigising siya sa isang malaki at malamig na kama. Maliligo sa isang banyong masyadong maluwag para sa isang tao. Mag-aalmusal ng mag-isa sa isang mahabang mesa na dating puno ng tawanan. Papasok sa opisina, ibabaling ang lahat ng kanyang oras at lakas sa trabaho at uuwi sa isang bahay na hindi na matatawag na tahanan. Ang Bustamante Corporation ay lumago ng higit pa sa inaasahan. Si Alon ay naging isa sa mga pinakakilalang negosyante sa bansa. Mayaman, makapangyarihan, ngunit sa bawat tagumpay, lalong lumalalim ang guwang sa kanyang dibdib. Sa kanyang opisina, sa gitna ng mga naglalakihang tropeyo at parangal, isang bagay lang ang laging nakatayo sa kanyang mesa. Isang silver-framed na litrato. Ang kanilang wedding picture ni Liwayway. Bawat umaga, tinititigan niya ito. Bawat gabi, bago umuwi, hinahaplos niya ang nangiti sa mukha ng babaeng minsan niyang sinaktan ng lubos. Iyon ang kanyang pang-araw-araw na parusa. Ang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Sir Alon, narito na po si Mr. Tan. Sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Papasukin mo. Maikling sagot niya. Mabilis na ibinalik ang atensyon sa mga papeles sa kanyang harap. Si Dalisay? Matagal na silang tapos. 1 taon matapos umalis si Liwayway nang mahuli niya itong nagsisinungaling tungkol sa isang maliit na bagay, doon niya napagtanto ang lahat. Ang babaeng ito ay isang ahas. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon dito. Kahit pa nagbanta itong gagawa ng eskandalo, wala na siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya ay mahanap si Liwayway. Nag-hire siya ng mga private investigator. Gumastos siya ng milyon-milyon. Ngunit si Liwayway ay parang bulang naglaho. Tinulungan ng nag-iisang kaibigan nitong si Kanlungan de Leon na kailanman ay hindi nagsalita. Sa gitna ng isang pulong, biglang nag-flashback sa isipan ni Alon ang isang alaala. Gabi. Lasing na lasing siya sa kanyang opisina, 1 linggo matapos umalis si Liwayway. Hawak niya ang annulment papers na iniwan nito. Ang pirma ni Liwayway ay tila isang sundang na tumutusok sa kanyang puso. Sa galit at sakit, hindi sa kanya, kundi sa sarili. Pinunit niya ang dokumento, pira-piraso, hanggang sa maging parang abo. Hindi ako papayag, sigaw niya sa kawalan. Asawa kita, Liwayway, at habang buhay, mananatili kang asawa ko. Hahanapin kita, kahit saang sulok ka pa ng mundo magtago. Sir Alon, okay lang po kayo? Naputol ang kanyang pag-iisip. Tumangulang siya at sinubukang ibalik ang focus sa pulong. Ngunit ang pangungulila ay isang lason na matagal nang kumakalat sa kanyang sistema. Kinahapunan,
kailangan niyang sunduin ang isang importanteng kliyente mula sa airport. Habang naglalakad siya sa arrival area, napapaligiran ng ingay at ng mga taong nagtatagpo't nagpapaalam. Isang pamilyar na anino ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang babae. Mahaba ang buhok, katulad ng kay Liwayway. Ang paraan ng kanyang pagtayo, ang bahagyang paghilig ng kanyang ulo. Pamilyar. Masyadong pamilyar. May kasama itong 3 maliliit na bata. 2 lalaki na magkamukha at isang babae na may hawak na pink ribbon sa buhok. Hindi. Imposible. Namamalikmata lang siya. Paulit-ulit na itong nangyari sa loob ng 7 taon. Sa mall, sa restaurant, sa kalye. Lagi siyang nakakakita ng mga anino ni Liwayway. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Ang babae ay lumingon ng bahagya at nasilayan niya ang gilid ng mukha nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Alon. Liway! Bulong niya sa sarili. Nagsimula siyang maglakad. Halos tumakbo. Sinusubukang habulin ang babae. Liway! Sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng paligid. Nakita niyang pumasok ang babae at ang mga bata sa isang van. Mabilis itong umandar at umalis. Naiwan siyang nakatayo doon, humihingal. Ang kanyang pag-asa ay muling nadurog. Imposible, sabi niya sa sarili. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Guni-guni ko lang yon. Malungkot siyang tumalikod para bumalik sa kanyang sasakyan. Ngunit sa kanyang paghakbang, may natapakan siyang isang maliit na bagay sa sahig. Yumuko siya at pinulot ito. Isang pink na ribbon. Katulad ng ribbon na nakita niyang nakasabit sa buhok ng maliit na batang babae. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Amoy ng baby powder at isang pamilyar na pabango. Ang pabango ng shampoo na laging ginagamit ni Liwayway. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan ang ribbon. Ang lahat ng lohika sa kanyang isipan ay nagsasabing nagkataon lang ito. Ngunit ang puso niyang 7 taon ng uhaw at nangungulila ay sumisigaw ng ibang katotohanan. Imposible. Pero bakit parang totoo? Hindi niya namalayang may mga luhang namumuo na sa gilid ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang maliit at delikadong sinag ng pag-asa ang sumilip sa madilim na mundo ni Alon Bustamante. Posible kayang nagbalik na siya? Ang hangin ng probinsya ng Amihan ay hindi nagbago. May dala pa rin itong amoy ng basang lupa, ng mga bulaklak ng kalachuchi, at ng payapang buhay na matagal nang tinalikuran ni Liwayway. Habang bumababa siya ng van kasama ang kanyang 3 anak, isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang puso. Ang lugar na ito, ang dati niyang paraiso. Ngayon, isa na lamang itong alaala ng nawasak na kahapon. Sumalubong sa kanila si Tia Elena sa may pintuan. May yakap, may luha ng kagalakan, at may mga halik para sa 3 apo sa tuhod na ngayon lang nito nakita. Mga apo ko, ang gaganda't gwapo ninyo. Mangiyak-ngiyak na sabi ng matanda. Ngunit habang pinagmamasdan ni Liwayway ang kanyang tiyahin, may napansin siyang kakaiba. Oo, medyo namumutla ito, ngunit nakatayo ito ng tuwid. Ang boses nito ay malakas, ang mga mata ay buhay na buhay. Hindi ito ang itsura ng isang taong malubha ang kalagayan at kagagaling lang sa atake sa puso. Tia, kumusta na po talaga ang pakiramdam ninyo? Nag-alala po ako ng sobra. Tanong ni Liwayway, hinawakan ng kamay ng matanda. Heto, medyo nahilo lang, huwag mo na akong alalahanin. Ang mahalaga ay nandito ka na. Sagot nito, ngunit umiwas ito ng tingin. Isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa isipan ni Liwayway. May mali. Pero ipinagsawalang bahala niya muna ito. Ang pagod sa biyahe at ang pananabik na makita ang tiyahin ay mas nangingibabaw. Kinahapunan, dahil hindi mapakali,
Ang mga bata sa loob ng bahay, dinala sila ni Liwayway sa plaza ng bayan. Ang plaza kung saan sila unang nag-date ni Alon. Ang plaza kung saan niya unang sinagot ito. Ang plaza na puno ng mga masasayang alaala na ngayon ay gusto na lamang niyang kalimutan. Huminga ka, Liwayway. Huminga ka. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa isang bench at pinapanood ang kanyang mga anak na naghahabulan sa paligid ng lumang fountain. Kailangan niyang maging matatag para sa kanila. I'll get you, Leo! Sigaw ni Liam, tumatakbo ng napakabilis. Sa kanyang pagtakbo, hindi niya napansin ang isang lalaking naglalakad at dire-diretso siyang bumangga sa mga binti nito. Aray! Daing ng bata na paupo sa semento. Agad na napatayo si Liwayway. Liam! Anak, are you okay? Mabilis siyang lumapit, ang puso ay puno ng pag-aalala. I'm sorry, sir. Pasensya na po sa anak ko. Sabi niya sa lalaki. Hindi pa ito tinitingnan habang inaalo si Liam. Wala yon. Okay lang. Kasalanan ko rin. Hindi ako nakatingin sa dinaraanan ko. Sagot ng isang pamilyar na boses. Isang boses na sa loob ng 7 taon ay pinilit niyang ibaon sa limot. Isang boses na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy parang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. At ang mundo niya ay muling huminto. Si Alon. Mas may edad na ang itsura. May mga guhit na ng pagod at kalungkutan sa kanyang mga mata. Ngunit siya pa rin iyon. Ang lalaking minahal niya ng buong buo. Ang lalaking dumurog sa kanya ng walang awa. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ni Alon. Mula sa simpleng pag-aalala sa batang nabangga nito, naging pagkabigla, pagkalito, at hindi makapaniwalang saya. Liway, ikaw na nga. Ang pangalan niya ay namutawi sa mga labi nito na parang isang panalangin. Automatikong itinayo ni Liwayway ang pader na 7 taon niyang pinatatag. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Ang kanyang mga mata ay naging 2 piraso ng yelo. Binuhat niya si Liam at hinila papalapit sa kanya sina Leo at Lily na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi. Umalis na tayo. Malamig niyang sabi sa mga anak. Tatalikod na sana. Sandali, Liway. Pigil ni Alon. Ang boses ay nanginginig. Please, wag muna kayong umalis. Mag-usap tayo. Ngunit ang tingin ni Alon ay hindi na lamang nakatuon sa kanya. Napunta ito sa 3 maliliit na mukha sa kanyang tabi. Nakita niya ang hugis ng panga ni Leo, ang mga mata ni Liam, ang ngiti ni Lily, mga piraso ng kanyang sariling mukha na nakikita niya sa mga batang ito. Ang paghinga niya ay tila nanigas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang realisasyon na kasing lakas ng isang sampal. Mga anak, halos pabulong na tanong niya. Ang tingin ay hindi maalis sa 3 bata. Ko? Sa tanong na yon, ang galit na pinipigilan ni Liwayway ay sumabog. Hinila niya ang 3 niyang anak sa kanyang likuran na para bang isang inahing leon na poprotekta sa kanyang mga supling. Tinitigan niya si Alon ng diretso sa mga mata. Ang bawat salita ay matalas at puno ng lason. Huwag kang lumapit sa kanila. Pagkasabi niyon, mabilis siyang tumalikod, hila-hila ang kanyang mga anak na ngayon ay naguguluhan na sa nangyayari. Iniwan niya si Alon na nakatayo doon, tulala, na parang isang estatwang tinamaan ng kidlat. Pagdating nila sa bahay, nanginginig pa rin ang buong katawan ni Liwayway. Habang sinusubukan niyang pakalmahin ang mga anak, may kumatok sa pinto. Nang buksan ito ng kanilang kasambahay, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok. Good afternoon. Hinahanap ko po si Mrs. Liwayway di Maculangan Bustamante. Kumunot ang noo ni Liwayway. Ako si Liwayway di Maculangan, anong kailangan ninyo? Ngumiti ang lalaki at inilahad ang isang sobre. Attorney Diaz po. Pinadala ako para personal
Naiabot sa inyo ang sulat na ito. Isa lamang po itong formal na paalala. Ginang Bustamante. Paalala tungkol saan? Nagtatakang tanong niya. Naayon po sa mga legal na talaan ng bansa. Kayo at si Ginoong Alon Bustamante ay kakalpakang Hindi umalis si Alon sa probinsya ng amihan. Pagkatapos ng kanilang pagtatagpo sa plaza, pakiramdam niya ay may isang hindi nakikitang lubid na tumatali sa kanya sa bayang iyon. Ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, narito sila. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, humihinga sila sa iisang hangin. Mula sa kanyang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, pinagmasdan niya ang bahay ni Tia Elena. Nakita niya ang anino ng kanyang mga anak na naglalaro sa bintana. Isang kurot ng saya at isang matinding kirot ng panghihinayang ang sabay na tumusok sa kanyang puso. Dapat ay kasama niya sila. Dapat ay siya ang kalaro nila. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit hindi pa rin siya umalis. Hindi niya kayang iwan ang lugar na ito nang hindi man lang nasusubukang ayusin ang lahat. Dala ang isang malaking folder na basang-basa na ngayon ng ulan. Lumabas siya ng sasakyan at naglakad patungo sa tarangkahan. Kumatok siya. Ang nagbukas ay si Kanlungan. Ang mukha nito ay kasing dilim ng kalangitan. Ano pa bang kailangan mo, Alon? Malamig na tanong nito. Kailangan kong makausap si Liwayway. Sagot ni Alon. Ang boses ay desperado. Pakiusap, Lungan. 5 minuto lang. Pagkatapos nito, kung sasabihin niya pa ring umalis ako, aalis ako. Wala na kayong dapat pag-usapan. Sinaktan mo na siya ng sobra. May mga bagay siyang kailangang malaman. Mga bagay na hindi niya alam. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Alon, hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na bumabasa sa kanyang buong katawan. Mula sa loob ng bahay, narinig ni Liwayway ang kanilang pagtatalo. Sumilip siya sa bintana at nakita si Alon. Basang-basa, mukhang kaawa-awa. Ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Isang bahagi niya ang gustong isara ang kurtina at wag na itong pansinin. Ngunit isang bahagi niya ang gustong malaman kung ano ang dahilan ng ganitong desperasyon. Papasukin mo siya, Lungan. Utos ni Liwayway mula sa likod ng kaibigan. Sa sala, walang umupo. Nakatayo lang silang dalawa. May ilang talampakang pagitan, ngunit parang isang karagatan ang namamagitan sa kanila. Ano ang kailangan mo? Sabihin mo na at umalis ka na. Walang emosyong sabi ni Liwayway. Huminga ng malalim si Alon. Inilapag niya ang basang folder sa mesa. Liway, alam kong galit ka at may karapatan ka, pero kailangan mong malaman ang totoo. Binuksan niya ang folder. Ang unang papel na kanyang inilabas ay isang kopya ng kanilang marriage certificate. Tungkol sa annulment papers, panimula niya. Hindi ko pinirmahan yon, Liway. Noong gabing iyon, pagkatapos mong umalis, pinunit ko. Tumaas ang kilay ni Liwayway. At gusto mong maniwala ako dyan? Totoo ang sinasabi ko at may mas malaki ka pang dapat malaman. Inilabas niya ang isang makapal na pligo ng mga bank statement at printout ng mga email. Sa loob ng 7 taon, Liway, hindi ako tumigil sa pag-aalala sa'yo. Hindi ako tumigil sa pag-iisip kung kumakain ka ba, kung may maayos ka bang tinitirhan. Kaya bawat buwan, sa loob ng 6 na taon, nagpapadala ako ng pera sa isang account na akala ko ay sayo. Kumunot ang noo ni Liwayway. Anong sinasabi mo? Wala akong natanggap na kahit isang kusing mula sayo. Alam ko, malungkot na sabi ni Alon. Dahil niloko tayong dalawa. Itinuro niya ang pangalan ng account holder sa bank statement. Dalisay Roxas. Si Dalisay, sinabi niya sa akin 1 taon matapos kang umalis na nakakausap ka niya. Na nahihirapan ka, na kailangan mo ng tulong pero masyadong mataas ang pride mo para humingi. At ako, sa katangahan at desperasyon kong makabawi sa'yo, naniwala ako.
Biglang nag-flashback sa isipan ni Alon ang eksenang yon. Nasa opisina siya, lasing, napapaligiran ng bote ng alak. Pumasok si Dalisay, umiiyak. Alon, nakausap ko si Liway. Nag-aalala ako para sa kanya. Sinungaling na sabi nito. Gusto ko lang namang tumulong. Hayaan mong ako ang maging tulay. Ibigay mo sa akin ang tulong at sisiguraduhin kong makakarating sa kanya. Sa gitna ng kanyang kalasingan at pagsisisi, pumayag si Elon. Iyon ang simula ng isang mahabang panloloko. Bumalik siya sa kasalukuyan. Gumawa siya ng pekeng email address. Gumawa siya ng pekeng social media account gamit ang pangalan mo. Nagpapadala siya ng mga litratong kinuha niya sa internet para palabasing ikaw yon. At ako, naniwala ako sa lahat ng yon dahil iyon lang ang tanging paraan para maramdaman kong kahit paano nababawasan ang kasalanan ko sa'yo. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang kanyang galit ay dahan-dahang napapalitan ng pagkalito at pagkagimbal. Inabot ni Alon ang huling set ng mga papel, mga printout ng mga pekeng mensahe na ipinapadala sa kanya ni Dalisay na nagpapanggap bilang si Liwayway. Hinawakan ni Liwayway ang isang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga salita na hindi kailanman nanggaling sa kanya. Salamat sa padala mo, Alon. Malaking tulong ito. Mahirap dito, pero kinakaya ko para sa sarili ko. Sana balang araw, mapatawad kita. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang pagtataksil na nalaman niya 7 taon na ang nakalipas ay masakit. Ngunit ito ay nasa ibang level. Ito ay isang malamig, kalkulado, at walang awang panloloko na tumagal ng maraming taon. Pakiramdam ni Liwayway ay nasusuka siya. Ang babaeng tinuring niyang kapatid ay hindi lang inahas ang kanyang asawa. Ninakaw din nito ang kanyang pagkatao at ginamit ito para sa sariling kapakanan. Ang matinding galit niya kay Elon ay biglang nagkaroon ng bagong target. Parang isang masamang panaginip na ayaw magising. Ilang araw na ang lumipas mula ng gabing iyon, ngunit ang mga ebidensyang ipinakita ni Alon ay paulit-ulit na umiikot sa isipan ni Liwayway. Ang bawat pekeng mensahe, ang bawat pekeng pasasalamat, ang bawat kasinungalingan, ang pagtataksil ni Dalisay ay hindi lamang isang simpleng pangaagaw ng asawa. Ito ay isang 7 taong pagnanakaw ng kanyang pagkatao. Ang galit niya kay Alon ay naroroon pa rin, isang malalim na sugat na hindi pa naghihilom. Ngunit ngayon, may bago at mas nakakakilabot na damdamin ang namumuo sa kanya. Isang matinding galit at takot para sa babaeng tinuring niyang kapatid. Para subukang ibalik ang kahit kapirasong normalidad, dinala niya ang mga bata sa isang maliit na palaruan sa likod ng simbahan. Kailangan niya ng sariwang hangin. Kailangan nilang makalimot kahit sandali. Habang masaya siyang pinapanood ang kanyang mga anak na naglalaro sa swing at slide, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pansamantalang kapayapaan. Ang lalaki na nila. Kamukhang kamukha sila ni Alon. Nanlamig ang dugo ni Liwayway. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Dalisay. Nakatayo sa kanyang likuran, nakangiti na parang walang anumang nangyari. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida. Ang muka ay makapal ang kolorete, ngunit hindi nito maitago ang desperasyon sa kanyang mga mata. Agad na naging alerto si Liwayway, parang isang inahing manok na handang protektahan ang kanyang mga sisiw. Anong ginagawa mo dito? Mariin niyang tanong. Dumalaw lang, sagot ni Dalisay. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Naglakad ito papalapit sa swing kung nasaan si Lily. Hello, sweetie. Ang ganda-ganda mo namang bata. Ako si Tita Dalisay, best friend ng mommy mo. Huwag mong hawakan ang anak ko. Mabilis na sigaw ni Liwayway. Hinila si Lily papalayo sa abot ni Dalisay.
Tinawag niya sina Leo at Liam at pinapunta sa kanyang likuran. Nawala ang pekeng koeteng ngiti sa mukha ni Dalisay. Napalitan ito ng isang mapanuyang tawa. "Oh, Liway, masyado ka namang praning. 7 taon kang nawala. Tapos ngayong bumalik ka, akala mo sa'yo pa rin ang lahat? Wala akong inaagaw sa'yo, Dalisay. Dahil simulat sa pool, wala namang sa'yo." Matapang na sagot ni Liwayway, kahit pa ang puso niya ay kumakabog sa takot. "Talaga ba?" Sarkastikong sabi ni Dalisay. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay parang sa isang ahas na handa ng manuklaw. Hinila niya si Liwayway sa isang sulok, malayo sa pandinig ng mga bata. "Akala mo ba hahayaan na lang kitang bumalik dito at sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang buhay ko?" Ang boses nito ay naging isang mapanganib na bulong. "Nakita mo na ang mga papel, di ba? Alam kong ipinakita na sa'yo ni Alon. Pero isipin mong mabuti, Liwayway. Kung sisirain mo ako, sisirain mo ang sarili mo. Eskandalo. Kahihiyan. Gusto mo bang lumaki ang mga anak mo sa gitna ng gulo?" "Hindi ako natatakot sa'yo, Dalisay." "Dapat lang," sagot ni Dalisay, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Alam ko kung saang eskwelahan mo balak ipasok ang mga bata. Alam ko kung anong oras ang uwian nila. Alam ko kung saan kayo namamalengke. Madaling magkaroon ng aksidente. Iyon na ang hindi direktang pagbabanta, isang lason na ipinahid sa matatamis na salita." Sa puntong yon, ang takot ni Liwayway ay napalitan ng purong galit ng isang ina. Itinulak niya si Dalisay palayo. "Subukan mong galawin ang mga anak ko, Dalisay. Subukan mo lang. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng sikat ng araw." Ngunit sa loob-loob niya, nanginginig siya. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Dalisay na dati niyang kilala. Isa na itong desperadong tao na kayang gawin ang lahat. Pagkaalis ni Dalisay, dali-daling inuwi ni Liwayway ang kanyang mga anak. Ikinandado niya ang lahat ng pinto at bintana. Sa unang pagkakataon, ang pakiramdam ng pagiging ligtas ay nawala, kahit pa nasa sarili siyang pamamahay. Sa gitna ng kanyang panik, isang tao lang ang naisip niyang tawagan. Ang taong ayaw na ayaw niyang hinga ng tulong, ngunit alam niyang siya lang ang makakaintindi sa panganib na kanilang kinakaharap. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial ang numero ni Alon. Nang sagutin nito ang tawag, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. "Alon?" sabi niya. Ang boses ay basag sa takot. Pinuntahan niya kami. Si Dalisay. Nagbanta siya. Ilang segundo ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya, na agad na palitan ng isang malamig at mapanganib na boses na hindi pa naririnig ni Liwayway mula kay Alon kailanman. "Saan kayo? Huwag kayong aalis dyan. Papunta na ako." Wala pang 30 minuto, 2 itim na SUV ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Alon, kasama ang ilang malalaking lalaki na nakasuot ng barong. Bodyguards. Walang salita, pumasok si Alon at tiningnan kung okay lang si Liwayway at ang mga bata. Ang mabilis at tiyak niyang aksyon, ang hindi mapagkunwaring pag-aalala sa kanyang mga mata, ay nagdulot ng isang maliit at hindi inaasahang kislap ng pasasalamat sa puso ni Liwayway. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata na binabantayan ng mga gwardya sa labas, hinarap ni Liwayway ang kanyang tiya Elena. "Tiya, kailangan niyo pong sabihin sa akin ang totoo." Mahinahon, ngunit mariin niyang sabi. "Hindi po kayo nagkasakit, di ba?" Yumuko ang matanda, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa wakas, umamin ito. "Patawarin mo ako, anak. Isang plano ang lahat." "Plano? Kaninong plano?" Umiling si Tia Elena. Ang mga mata ay puno ng takot na ipagkanulo kung sino man ang nasa likod nito. "Hindi ko maaaring sabihin.
Hindi nakatulog si Liwayway ng gabing iyon. Ang mga salita ng kanyang tia Elena, isang plano ang lahat. Hindi ko maaaring sabihin, ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Isang plano, isang masalimuot na sapot ng gagamba, kung saan siya ang langaw na walang kamalay-malay na nahuli. Nakatayo siya sa may bintana, pinagmamasdan ang mga security guard na naglilibot sa labas, mga taong ipinadala ni Alon. Napunta ang tingin niya kay Kanlungan na nakikipag-usap sa isa sa mga ito. Si Kanlungan, ang nag-iisang taong pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang naging takbuhan, ang siyang tumulong sa kanyang pag-alis. Biglang may isang malamig na realisasyon na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang text message sa eroplano 7 taon na ang nakalipas. Huwag kang mag-alala, hindi ka niya mahahanap. Isang mensaheng nagbigay sa kanya ng kapanatagan na akala niya ay galing sa isang anghel na tagabantay. Ngunit paano kung ang mensaheng iyon ay hindi isang simpleng pag-aalala, kundi isang bahagi ng plano? Naglakad siya palabas ng bahay. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat sa katahimikan ng gabi. Lungan, tawag niya. Lumingon si Kanlungan. Nang makita nito ang seryosong mukha ni Liwayway sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam na nito na tapos na ang pagtatago. Mag-usap tayo, sabi ni Liwayway. Ang boses ay walang anumang emosyon. Pumasok sila sa sala. Umupo si Liwayway. Si Kanlungan ay nanatiling nakatayo, parang isang akusadong naghihintay ng kanyang hatol. Ikaw, di ba? Panimula ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kaibigan. Ikaw ang may alam kung bakit ako napauwi. Ikaw ang nasa likod ng pagkakasakit ni Tia. Yumuko si Kanlungan. Hindi ito sumagot. Ngunit ang kanyang katahimikan ay isang malinaw na pag-amin. Bakit, Lungan? Basag ang boses ni Liwayway. Bakit mo ginawa sa akin to? Ikaw ang tumulong sa akin na tumakas. Ikaw ang sinabihan ko ng lahat ng sakit. Bakit mo ako ibinalik sa impyernong ito? Sa wakas, tiningnan siya ni Kanlungan. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at awa. Dahil nakita kita, Liway. Sa loob ng 7 taon, nakita ko kung paano mo pinalaki ang mga bata ng mag-isa. Narinig ko ang mga tanong nila tungkol sa kanilang ama na hindi mo masagot. Nakita ko ang lungkot sa mga mata mo kahit na anong pilit mong ngumiti. Ginawa ko to dahil gusto kong bigyan kayo ng pagkakataong maging buo. Pagkakataong maging buo? Hindi makapaniwalang tumawa si Liwayway. Sa paanong paraan, Lungan? Sa pamamagitan ng kasinungalingan? Hindi lang ako. Mahinang pag-amin ni Kanlungan. May kasama ako. Dito na ikinuwento ni Kanlungan ang lahat. Isang gabi, 5 taon na ang nakalipas, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang opisina. Isang matandang lalaki, disente ang pananamit, ngunit bakas sa mukha ang bigat ng dinadala, ang ama ni Alon. Sa alaala ni Kanlungan, nakaupo ang matanda sa kanyang opisina. Hawak ang isang tasa ng kape na hindi man lang nababawasan. Mr. De Leon, sabi ng ama ni Alon, si Don Ricardo. Alam kong malaki ang tiwala sa inyo ni Liwayway at alam kong alam ninyo kung nasaan siya. Hindi ko po maaaring sabihin. Magalang ngunit matatag na sagot ni Kanlungan. Bumuntong hininga ang matanda. Hindi ako narito para kunin siya. Hindi ako narito para guluhin siya. Narito ako dahil gabi-gabi binabangungot ako sa kasalanang ginawa ng anak ko. Nais kong makabawi. Nais kong matiyak na maayos ang kalagayan ng manugang ko at ng mga apo ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. Gusto kong makita ang mga apo ko kahit sa malayo lang bago ako pumanaw. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi para kay Alon, kundi para sa isang pamilyang sinira ng aming pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, nagkasundo sila. Si Don Ricardo ang nagpondo sa tahimik na pagbabantay kay Liwayway at sa mga bata sa Canada.
Siya ang nasa likod ng text message noon. At nang malaman nilang naging desperado na si Dalisay at maaaring maging panganib, sila ang nagpasya na kailangan ng umuwi ni Liwayway sa Pilipinas kung saan mas mapoprotektahan siya. Ang pagkakasakit ni Tia Elena ang tanging paraan na kanilang naisip. Habang nakikinig si Liwayway, ang kanyang pakiramdam ay nagbago mula sa galit patungo sa isang nakapanlalamig na kawalan. Ang kanyang pagtakas, ang kanyang bagong buhay, ang kanyang pinaghirapang kalayaan. Lahat pala ay isang ilusyon. Lahat ay nasa ilalim ng pagmamasid ng mga taong iniwan niya. Pakiramdam niya ay isa siyang puppet. At lahat ng tao sa paligid niya, si Alon, si Dalisay, ang pamilya ni Alon, at ngayon, maging si Kanlungan ay humihila sa mga tali. Tumayo siya, ang kanyang muka ay blanko. "Salamat sa paliwanag, Lungan," sabi niya sa isang boses na walang kabuhay-buhay. "Liway, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ito dahil akala mo alam mo kung anong makakabuti sa akin?" Putol ni Liwayway at sa unang pagkakataon, bumalik ang apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy ng matinding pagkadismaya. Lahat kayo akala ninyo, alam ninyo kung anong kailangan ko. Pero wala ni isa sa inyo ang nagtanong sa akin. Sumigaw siya. Ang boses ay puno ng sakit at pagtataksil na naipon sa loob ng 7 taon. Sino pa ba ang pagkakatiwalaan ko? Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang silid. Ikinandado ang pinto. Iniwan niya si Kanlungan sa sala, durog sa bigat ng kanyang ginawang pagkakamali. Sa loob ng kanyang kwarto, hindi umiyak si Liwayway. Tapos na siya sa pag-iyak. Isang malamig at matigas na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kung lahat ng tao sa paligid niya ay manloloko, wala na siyang ibang pagkakatiwalaan kundi ang sarili niya. Binuksan niya ang kanyang aparador, kinuha ang isang malaking maleta at inilapag ito sa kama. Ang tunog ng pagbukas ng zipper nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Isang tunog ng isang pinal na desisyon. Aalis siya. Aalis silang mag-iina. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang wala ng sinuman ang makakahanap pa sa kanila. Ang 4 na sulok ng condominium unit ni Dalisay Roxas ay tila kumikitid sa bawat segundong lumilipas. Ang dating pugad ng kanyang mga pangarap at ambisyon ay isa na ngayong kulungan na gawa sa salamin kung saan ang bawat anino ay tila isang multo ng kanyang mga kasalanan. Ring! Ring! Muli na namang tumunog ang kanyang telepono. Hindi na niya kailangang tingnan kung sino ito. Alam na niya. Ang mga Bombay, ang mga loan shark, ang mga taong pinagkakautangan niya ng milyon-milyon para tustusan ang isang buhay na hindi naman talaga para sa kanya. "Sagutin mo, Dalisay. Alam naming nandyan ka lang." Sigaw ng isang boses mula sa labas ng kanyang pinto. May kumakalabog. Malakas. Napasigaw si Dalisay at tinakpan ang kanyang mga tainga. "Lubayan niyo ko. Babayaran ko kayo. Babayaran ko kayong lahat." Bulong niya sa sarili, paulit-ulit na parang isang sirang dasal. Ang lahat ay nasisira. Ang lahat ay guguho. Ilang araw na ang nakalipas mula nang matanggap niya ang sulat mula sa abogado ni Alon. Isang formal na demand letter. Isinasakdal siya nito ng estafa. Hinahabol siya para sa bawat sentimong ninakaw niya sa loob ng 6 na taon. Ang pagbabalik ni Liwayway ang sumira sa lahat. Ang perpektong asawa na yon. Ang martir. Ang bida. Kahit kailan, siya na lang lagi ang kontrabida. Kahit noong mga bata pa sila, si Liwayway na ang laging maganda, ang mabait, ang pinapansin. Habang siya, si Dalisay, ay ang anino lamang nito, ang best friend. Best friend. Mapait siyang natawa. "Ako ang nandyan para sa'yo noong akala mong hindi ka magkakaanak. Ako ang pumupunas ng luha mo. Pero nasaan ka noong ako naman ang nangangailangan?
Nasa piling ka ng lalaking dapat ay sa akin. Sa kanyang isipan, binaliktad na niya ang katotohanan. Siya ang biktima. Si Liwayway ang mga agaw. Sa Elon, ang gantimpalang dapat ay sa kanya. Dahil sa galit at desperasyon, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang madilim at desperadong plano. Kung mawawala si Liwayway, kung mawawala ang ugat ng lahat ng kanyang problema, baka sakaling bumalik pa sa dati ang lahat. Baka sakaling kaawaan pa siya ni Alon. Baka sakaling mapatawad pa siya. Oo, iyon lang ang tanging paraan. Gumamit siya ng burner phone para tawagan ang isa sa kanyang mga kadudadudang kontak. Isang mekaniko na may madilim na sideline. Nagpanggap siyang isang asawang gustong maghiganti sa kabit ng kanyang mister. Kinagabihan, sa isang madilim na eskinita sa likod ng isang talyer, nagtagpo sila. "Ano ba tong trabahong to, ma'am?" Tanong ng lalaking may mantsa ng grasa sa mukha. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Dalisay ang isang makapal na sobrang puno ng pera, ang huling natitira sa kanyang mga naipon. Inilapag niya ito sa ibabaw ng isang drum ng langis, kasama ng isang litrato ng sasakyan ni Liwayway. Simpleng-simple lang, sabi ni Dalisay. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. "Gusto kong putulin mo ang preno ng sasakyang yan. Siguraduhin mong walang ebidensya. Gawin mong mukhang aksidente." Tiningnan ng lalaki ang pera. Pagkatapos ay ang litrato. Tumango ito. "Walang problema, ma'am. Pero sigurado po ba kayo dito?" Tinitigan siya ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. "Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko." Sa sumunod na araw, ginugol ni Dalisay ang oras sa pagmamanman. Mula sa isang inupahang kotse na may tinted na salamin, pinanood niya ang bawat galaw sa bahay ni Tia Elena. Nakita niya ang pagdating at pag-alis ng mga security guard ni Alon. Nakita niya ang paglabas-masok ni Kanlungan. At nakita niya si Liwayway na naglalabas ng mga maleta. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Aalis na ito. Tatakas. At alam niya kung saan ito dadaan. Ang daan paakyat sa bundok. Ang pinakamaikling ruta para makalabas ng probinsya, ngunit ito rin ang pinakadelikado at pinakabihirang daanan ng mga sasakyan sa gabi. Ang perpektong lugar para sa isang aksidente. Nang tuluyan ng dumilim ang langit, sinanyasan niya ang kanyang inupahang mekaniko na kumilos na. Habang abala ang lahat sa loob ng bahay, mabilis at tahimik na ginawa ng lalaki ang kanyang trabaho. Mula sa kanyang kotse, pinanood ni Dalisay ang lahat. Nakita niya si Liwayway na binuhat ang natutulog na si Lily at isinakay sa kotse. Sumunod sina Leo at Liam, inaantok pa. Nakita niya kung paano huling sinulyapan ni Liwayway ang bahay bago ito pumasok sa driver's seat. Ang makina ng kotse ay umandar. "Paalam, Liwayway," bulong ni Dalisay sa hangin kasabay ng isang malamig na halakhak. Ngunit may isang bagay siyang hindi napansin. Isang bagay na hindi kasama sa kanyang perpektong plano. Sa di kalayuan, nakatago sa lilim ng isang malaking puno ng akasya, may isa pang sasakyan ang nakaparada. Sa loob nito, nakaupo si Alon. May kung anong kaba sa kanyang dibdib, isang masamang kutob. Pagkatapos ng tawag ni Liwayway, hindi na siya naging mapanatag, kaya't nagpasya siyang personal na magbantay ngayong gabi. Nang makita niyang paandarin ni Liwayway ang kotse nito at umalis, agad niyang binuhay ang sarili niyang makina. Maingat at may sapat na distansya, sinundan niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Ang alam niya lang, kailangan niyang siguraduhin na ligtas ang kanyang pamilya. Ang dalawang sasakyan, ang isa ay patungo sa isang bitag at ang isa ay ang hindi inaasahang tagapagligtas ay sabay na umakyat sa madilim at palikulikong daan ng kamatayan. Ang palikulikong daan paakyat ng bundok ay madilim at mapanganib.
Tanging ang liwanag mula sa headlight ng sasakyan ni Liwayway ang nagsisilbing gabay niya sa kawalan. Sa likod, ang tatlo niyang anak ay mahimbing nang natutulog, payapa, at walang kamalay-malay sa isipan ng kanilang ina na puno ng determinasyong tumakas. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang itakas ang kanyang mga anak mula sa mundong puno ng kasinungalingan. Isang matalas na kurbada ang papalapit. Dahan-dahan niyang inapakan ng preno para bagalan ang takbo. Ngunit ang kanyang paa ay lumubog hanggang sa sahig. Walang kumagat. Walang pagbagal. Kinabahan siya. Sinubukan niya ulit. Tapak. Wala. Mas madiin. Wala. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang ibomba ang preno, paulit-ulit. Ngunit wala pa ring nangyayari. Ang sasakyan ay patuloy na bumibilis pababa sa matarik na daan. Diyos ko, hindi. Bulong niya. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibe. Sumulyap siya sa rearview mirror. Ang tatlo niyang anghel, natutulog, ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. Kung may mangyayaring masama sa kanila, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Sa di kalayuan, mabilis ang tibok ng puso ni Alon. Bakit masyadong mabilis ang takbo ni Liwayway? Hindi ba nito nakikita ang sunod-sunod na kurbada sa unahan? Ibinusina niya ang kanyang sasakyan. Nag-flash siya ng kanyang mga ilaw. Paulit-ulit. Liway, magdahan-dahan ka. Liway! Sigaw niya sa loob ng kanyang kotse na para bang maririnig siya nito. Walang pagbagal. Sa halip, lalo pa itong bumilis. Doon niya napagtanto. Hindi ito sinasadya. May mali. Isang napakalaking problema. Nawalan siya ng preno. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Tinawagan niya si Kanlungan. Lungan, ang pamilya ko. Paakyat sila ng bundok. Nawalan ng preno ang sasakyan. Tumawag ka ng pulis. Ambulansya. Bilisan mo. Sigaw niya bago ibato ang telepono sa passenger seat. Wala nang oras. Sa bilis ng takbo ni Liwayway, ilang minuto na lang ay mararating nila ang pinakadelikadong bahagi ng daan. Isang mahabang tulay na ang kabilang gilid ay isang malalim na bangin. Tinapakan niya ang silinyador. Kailangan niyang maabutan sila. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Mommy, what's happening? Tanong ng nagising na si Leo. Ang boses ay puno ng takot. Ang iyak ni Lily ang sumunod. Walang to anak. Everything's okay. Kapit lang kayo, okay? Kapit lang kay Mommy, sabi ni Liwayway. Sinusubukang maging kalmado kahit ang puso niya ay parang sasabog na. Ang palikulikong daan ay parang isang walang katapusang bangungot. Sa bawat pagpihit niya ng manibela, pakiramdam niya ay malalaglag na sila. Ang tunog ng mga gulong na umuugong sa semento, ang malakas na hangin, ang iyak ng kanyang mga anak. Lahat ay pinagsama-samang bumubuo sa isang nakakabinging ingay ng kamatayan. Sa unahan, natanaw na niya ang tulay at sa dulo nito, isang matalim na kurbada na diretsong nakatutok sa bangin. Alam niyang hindi niya kakayaning iliko ang sasakyan sa ganitong kabilis. Ito na ang katapusan. Napapikit si Liwayway. Niyakap niya sa isipan ang kanyang tatlong anak. Patawarin niyo si Mommy. Bigla, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang rearview mirror. Isang sasakyan ang humaharurot. Mula sa kanyang likuran, ang sasakyan ni Alon. Alon? Nakita ni Alon ang tulay. Nakita niya ang tiyak na kapahamakan sa unahan. Wala nang ibang paraan. Isa lang ang naiisip niyang solusyon. Isang desperado at nakakabaliw na solusyon. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas ng kanyang makina. Inilagay niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kotse ni Liwayway. Halos magkadikit na sila.
Nakita niya ang takot sa mukha ni Liwayway sa ilalim ng liwanag ng kanyang dashboard. Sumigaw siya, kahit alam niyang hindi siya maririnig. "Liway, magtiwala ka sa akin." Sa isang iglap, isang desisyon na gawa sa purong pag-ibig at pagsasakripisyo, bigla niyang ikinabig ang kanyang manibela. Pakanan, isang nakabibinging tunog ng gumuguhong metal ang umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Ang sasakyan ni Alon ay buong lakas na bumangga sa tagilirang likod ng sasakyan ni Liwayway. Ang impact ay nagpaikot sa kotse ni Liwayway tulad ng isang pit maneuver na nakikita sa mga pelikula. Umikot ito ng 2 beses bago huminto. Ilang pulgada na lang ang layo mula sa gilid ng bangin. Ligtas sila. Ngunit ang sasakyan ni Alon, dahil sa tindi ng impact at bilis, ay nawalan ng kontrol. Nagpaikot-ikot ito sa hangin na parang isang laruang binalibag ng isang higante. Bumagsak ito sa kabilang gilid ng kalsada, gumulong ng ilang beses bago tuluyang bumangga sa pader na bato ng bundok. Isang segundo ng nakakakilabot na katahimikan. Pagkatapos, boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Isang dambuhalang bola ng apoy ang lumamon sa sasakyan ni Alon. Ginawa itong isang naglalagablab na impyerno. Nakatulala lang si Liwayway. Ang kanyang isipan ay hindi maproseso ang nangyari. Ang ingay, ang pag-ikot, ang biglaang paghinto. At ngayon, ang nakakasilaw na liwanag ng apoy sa kanyang bintana. At sa gitna ng apoy na yon, ay si Alon, ang lalaking sumira sa kanya, ang lalaking nagligtas sa kanya. Isang sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng sakit, ng takot, at ng pag-ibig na hindi kailanman nawala. Alon! Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay Liwayway. Ang amoy ng dugo at nasusunog na goma. Ang nakakabinging tunog ng mga sirena ng ambulansya at pulis. Ang mga umiiyak niyang anak na yakap-yakap ni Kanlungan. At ang imahe ng mga bumbero na pilit na inilalabas ang isang halos hindi na makilalang katawan mula sa nagbabagang bakal. Ang katawan ni Alon. Sa ospital, ang mundo ni Liwayway ay lumiit sa 4 na sulok ng isang waiting room. Habang ang kanyang mga anak ay pansamantalang inaalagaan ni Chicha Elena sa isang hiwalay na silid, siya ay naiwang nakaupo doon, nakatulala. Ang kanyang damit ay may mga bahid pa rin ng dumi mula sa aksidente. Lumabas ang doktor. Ang mukha ay seryoso. "He's alive," sabi nito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming oras, nakahinga ng maluwag si Liwayway. Pero kritikal ang kanyang kondisyon. Multiple fractures, 3rd-degree burns. It's a miracle he survived. The next 48 hours will be crucial. Nang sa wakas, ay pinayagan siyang makita si Alon sa ICU. Gumuho ang lahat ng natitira pa niyang katatagan. Ang lalaking dati malakas at puno ng buhay ay nakahiga ngayon. Halos natatakpan ng bendahe ang buong katawan. Napapaligiran siya ng mga makinang walang tigil na tumutunog. Beep, beep, beep. Bawat tunog ay isang paalala kung gaano kanipis ang hiblang pinanghahawakan niya sa buhay. Umupo si Liwayway sa tabi ng kama. Dahan-dahan, maingat na maingat, hinawakan niya ang kamay ni Alon na hindi gaanong naperwisyo. Mainit pa rin ito. Buhay! Doon, sa katahimikan ng ICU, bumagsak ang lahat ng pader na 7 taon niyang itinayo. Ang galit, ang pride, ang sakit, lahat ay natunaw at naging purong luha. Bakit? Bulong niya sa walang malay na si Alon. Ang luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bakit mo ginawa yon, Alon? Bakit ang tanga-tanga mo? Paano kung hindi ka na nagising? Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay nito. Hindi mo kailangang gawin yon. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa ganitong paraan. Sumandal siya at idinikit ang kanyang noo
sa kanilang magkahawak na kamay. Pero ginawa mo pa rin, umiiyak niyang sabi. Iniligtas mo kami. Iniligtas mo ako. Ang pader na 7 taon kong itinayo, gumuho sa isang iglap dahil sa'yo. Oo, galit ako sa'yo, Alon. Galit na galit ako. Pero sa likod ng lahat ng galit na yon, ang totoo, mahal pa rin kita. Mahal na mahal pa rin kita. Sa labas ng pinto, tahimik na nakamasid si Kanlungan at si Don Ricardo, ang ama ni Alon. Nakita nila ang pag-amin na yon, isang sagradong sandali ng pagpapatawad na hindi para sa kanilang pandinig, ngunit kanilang nasaksihan. Kinabukasan, habang natutulog si Alon, isang balita ang dumating. Nahuli na si Dalisay. Sinubukan nitong tumakas palabas ng bansa ngunit naharang sa airport. Ang mekanikong inupahan niya ay umamin sa lahat ng nalalaman nito. Pinuntahan ni Liwayway ang istasyon ng pulis, hindi para sumigaw o magalit. Mula sa likod ng isang one-way mirror, pinagmasdan niya si Dalisay na umiiyak sa loob ng interrogation room. Ang babaeng dati puno ng yabang at ganda ay isa na ngayong kaawa-awang nilalang. Parang isang basang sisiw na nawala sa dilim. Walang naramdamang galit si Liwayway, tanging awa. Tumalikod na siya at umalis. Tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Makalipas ang 2 araw ng walang tulog na pagbabantay, habang pinupunasan ni Liwayway ang noo ni Alon, naramdaman niyang gumalaw ang mga daliri nito sa kanyang kamay. Agad siyang napaangat ng tingin. Dahan-dahang gumagalaw ang mga pilik mata ni Alon. Alon? Nanginginig niyang tawag. Dahan-dahan nitong idinilat ang mga mata. Malabo pa ang paningin nito at bakas ang hirap sa kanyang mukha. Tumingin ito sa paligid. Nalilito. Hanggang sa ang tingin nito ay tumigil sa mukha ni Liwayway. Sinubukan nitong magsalita, ngunit isang ubo lang ang lumabas. Huwag ka munang magsalita, sabi ni Liwayway. Ang luha ng kagalakan ay nagsisimula na namang mamuo. Tatawag ako ng doktor. Ngunit hinigpitan ni Alon ang hawak sa kanyang kamay. Pinilit nitong magsalita. Ang bawat salita ay isang hirap na bulong. Kayo, sabi nito. Ang boses ay paos at mahina. Tigtas, ba kayo? Iyon ang unang mga salitang lumabas sa bibig niya. Hindi nasaan ako o anong nangyari, kundi ang kaligtasan nila. Sa tanong na yon, tuluyan ng gumuho ang puso ni Liwayway. Tumango siya, hindi na makapagsalita. Dahil sa pagbara ng emosyon sa kanyang lalamunan, hindahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa mukha ni Alon at hinalikan ito sa noo. Isang halik ng kapatawaran, ng pasasalamat, at ng isang bagong simula. Nang hapon ding iyon, sa unang pagkakataon, ipinasok ni Liwayway ang 3 niyang anak sa silid. Nakatayo sila sa paanan ng kama. Medyo natatakot sa itsura ng kanilang ama na puno ng benda. Mga anak, malumanay na sabi ni Liwayway. Siya ang papa ninyo. Tumingin si Alon sa 3 bata. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luhang hindi niya mapigilang pumatak. Ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo at laman. Ang pangarap na akala niya ay habang buhay ng ipagkakait sa kanya. Si Liam, ang pinakamakulit, ang unang lumapit. Tinitigan niya ang mukha ni Alon. Ikaw po ba ang papa namin? Inosenteng tanong nito. Hindi na napigilan ni Alon ang kanyang pag-iyak. Dahan-dahan, kahit masakit, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng anak. Tumango siya. Oo, anak, ako ang papa ninyo. Ang salitang papa ay ang pinakamatamis na musikang narinig niya sa buong buhay niya. Iyon ang simula ng kanilang paghilom. Lumipas ang 1 taon. Ang hangin sa aplayan ng Pag-asa ay sariwa at may dalang amoy ng alat ng dagat. Dito, sa isang tahimik na beach resort na pag-aari ng pamilya ni Alon, dahan-dahan nilang binubuo muli ang kanilang pamilya. Piraso bawat piraso. Ang mga peklat ni Alon
kapwa pisikal at emosyonal, ay naroon pa rin. Mga permanenteng paalala ng isang gabing halos kumitil sa kanyang buhay. Ngunit para kay Liwayway at sa kanilang mga anak, ang mga peklat na yon ay hindi simbolo ng kapangitan, kundi mga marka ng katapangan at pagmamahal. Ang proseso ng paghilom ay hindi naging madali. May mga araw na bumabalik ang anino ng pagdududa. May mga gabing binabangungot pa rin si Liwayway sa tunog ng gumuguhong metal. Ngunit sa bawat pagkakataon, naroon si Alon. Hindi na ang aroganteng lalaki ng nakaraan, kundi isang mapagkumbaba, pasensyoso, at walang sawang nagpapatunay ng kanyang pagbabago. Pinatunayan niya ito hindi sa mga salita, kundi sa mga gawa. Siya ang naghahatid at nagsusundo sa mga bata sa eskwela. Siya ang nagtuturo kay Leo kung paano magbisikleta. Siya ang matiyagang nakikipaglaro ng bahay-bahayan kay Lily. Siya ang kasama ni Liam sa pagbuo ng mga komplikadong Lego. Bawat sandali, bawat pagkakataon, ay ginugol niya para punan ang 7 taong nawala sa kanila. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa kanilang kubo sa tabi ng dagat, biglang nagsalita si Alon. "May sasabihin ako sa inyo, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Tumingin sa kanya ang 3 bata. Maging si Liwayway ay napahinto sa pagsubo. Noong araw na naaksidente kami ni mami ninyo, panimula ni Alon, may isang tao pa na nagkamali. Si Lolo Ricardo ninyo. Tumingin siya kay Liwayway, humihingi ng permiso. Tumango si Liwayway. Ikinuwento ni Alon ang tungkol sa lihim na kasunduan, ang plano, para pauwiin sila. Walang pagtatakip, walang pagdadahilan. Tanging ang buong katotohanan. Pagkatapos niyang magsalita, lumapit si Leo. "Kaya po pala umuwi kami, Papa, kasi po gusto kaming makita ni Lolo." "Oo, anak." At dahil doon, nagalit si Mami. Dahil pakiramdam niya, niloko siya. Yumuko si Liwayway, ngunit hinawakan ni Alon ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. "Pero natutunan namin ni Mami ninyo," patuloy ni Alon, "na minsan, kahit mali ang paraan, kung ang intensyon ay pagmamahal, may lugar pa rin para sa pagpapatawad. At pinatawad na namin ni Mami ninyo ang isa't isa, at si Lolo Ricardo, at si Tito Kanlungan ninyo." Ang hapunan na yon ay naging isang mahalagang aral para sa kanilang pamilya, ang kahalagahan ng katapatan at pagpapatawad. Kinahapunan, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel at lila ang kalangitan, magkakasama silang naglalakad sa dalampasigan. Si Alon ay karga-karga si Lily sa kanyang mga balikat. Sina Leo at Liam naman ay nag-uunahan sa paghabol sa mga alon na humahampas sa dalampasigan. "Papa, look! I found a star!" Sigaw ni Lily. Itinuturo ang isang starfish na iniwan ng tubig. "Wow! Ang galing naman ng prinsesa ko!" Nakangiting sabi ni Alon. Naiwan sa likuran si Liwayway. Pinapanood ang mag-aama. Isang ngiti ng purong kaligayahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na yun. Ang pangarap na minsan niyang inakalang tuluyan nang nag-unaw. Ngayon, mas buo, mas matatag, mas makahulugan. Lumapit sa kanya si Alon. Ibinaba si Lily para makipaglaro sa mga kapatid nito. Inakbayan niya si Liwayway. "Masaya ka ba?" Mahinang tanong ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalubog na araw. Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Alon at marahan itong inilapat sa kanyang tiyan. Kumunot ang noo ni Alon. Nagtataka. Tumingin ito sa kanya, naghahanap ng sagot. Ngumiti si Liwayway. Isang ngiti na puno ng pag-asa at isang napakagandang balita. Sa ngiting iyon, naintindihan na ni Alon ang lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Seryoso?" Nauutal niyang tanong. Tumango si Liwayway. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa.
Magiging kuyat ate na sila, bulong niya. Isang tawa ng hindi mapapantayang saya ang kumawala mula kay Alon. Binuhat niya si Liwayway at inikot-ikot katulad ng pangarap ni Liwayway noon. Yes, yes, salamat Lord! Sigaw niya sa kalangitan. Nagtakbuhan ang 3 bata papalapit sa kanila. Nagtataka sa biglaang pagsasaya ng kanilang mga magulang. What's happening, Papa? Tanong ni Leo. Bumaba si Alon at lumuhod silang dalawa ni Liwayway para maging kapantay ng mga anak. Mga anak, sabi ni Alon. Ang luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Magkakaroon na kayo ng baby sister. Ang dalampasigan ay napuno ng sigawan at tawanan. Nagyakap-yakap silang 5, isang bilog ng pagmamahalan na binuo mula sa mga pira-piraso ng isang nasirang kahapon. Habang ang araw ay tuluyan ng lumubog sa kanluran, magkakasama nilang pinanood ang paglabas ng unang bituin sa langit. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang magpatawad, bumangon, at muling buuin ang lahat mula sa mga abo ng nakaraan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento nina Liwayway at Alon ay simple lamang. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang regalo na ibinibigay natin hindi lang sa taong nagkasala, kundi higit sa lahat, sa ating mga sarili. Ito ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng galit at nagbibigay daan para sa isang panibagong liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral mula sa kwentong ito. Ano pong masasabi ninyo sa naging kapalaran ni na Liwayway at Alon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po kaming nakikinig sa inyo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo, at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.